Good morning, class. How are you today? I'm Lord Lisa, and you may call me Teacher Ninian, and we are going to start today with a prayer. Please, Gabriel, take us a prayer today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Gabriel. But before that, huwag ka munang mag-upo kasi magkakaroon tayo ng energizer. Sige. Anong gagawin natin? Recite with action. With action. Alright, sige. Anong title? God made the earth. Sige. 1, 2, ready, go. God made the earth. God made the sun. God made the sun and the birds that Fly. animals, flowers, trees. Oh, God. God made me. God made you. God. Everything my eyes can see. Very good, Gabriel. You may now take your seats, everybody. Alright. So ngayon, alam ba natin na ang mga lahat ng mga nakikita natin ay galing kanino? Yung lahat na nakikita natin ay galing kay Jesus. Sabi dito sa ating energizer, yung mga sun, mga star, mga trees, yung mga naglalakihan na trees, at saka yung mga lumilipad na ibon, at saka yung mga namumulaklak sa garden, lahat yan ay gawa ni Jesus. Very good, Gabriel. At ngayon, mag-check ako ng attendance. And sabihin kung narito, okay? Alright. Gabriel? Present. Very good, Gabriel. At walang absent today. At ngayon, magtatala na naman tayo ng classroom rules. And situin na magpapanatili natin ito sa buong klase. Sige nga, basahin mo, Gabriel. Classroom rules. Listen, engage actively, act respect, never back down, never give up. Never give up, alright? So always listen to the teacher. So dapat nakikinig kayo habang nagsasalita si teacher. Engage actively, dapat magkika-cooperate kayo kapag may pangkatang gawain ang grupo. Another one, act respect. I-respect natin ang bawat isa dahil tayo ay may magkakaibang pananaw sa buhay. So dapat natin i-respeto ang isa't isa. Ano pa? Respect the classroom material. So dapat yung mga upuan, dapat nating ingatan. Ano pa? Dapat yung mga sahig, dapat hindi makalat. Dapat i-respeto natin yun. At saka, never give up. Hindi pwede pag hindi alam, ay hindi na lang matuto or walang kagustuhang matuto. So, dapat never give up. Pag hindi alam ang lesson, dapat matanong kay teacher para matuto. Very good, class. At ngayon, may sasabihin ako, ano nga ba yung pinag-aralan natin noong nakaraang pagkikita? Magaling, Gabriel. Ang pinag-aaralan natin, napag-aralan natin noon ay tungkol sa panahon kung kailan ito dapat
magtanim ng mga pananim gaya ng prutas at saka punong kahoy. So, kailan nga ulit? Ano ba dapat ang panahon kapag ikaw ay magtatanim? Very good, Chris. Dapat ito ay sa may hapunang bahagi ng araw. Hindi ka dapat magtatanim ng ano? Ba't mo ginawa? Hindi ka dapat magtatanim ng mga pananim na maaraw. So, dapat magtatanim ka sa may hapon. Alright. Tapos, ngayon naman, may papakita ko sa inyo na mga larawan. Ano ang inyong nakikita? Ano ito? Ito ay basket. Basket. Very good. Ano kayo napapansin mo sa basket? Saan gawa ang basket? Wood. Sa Kahoy. kahoy. Gawa ito sa kawayan. At ito naman. Kawayan. Sige nga. At ito naman. Bike. Gawa rin sa kawayan. Ano ito? Ito ay bahay or isang terrace. At ito naman, ano naman ito? Mga utensils o yung mga kutsara, tinidor, o gamit sa kusina na gawang kawayan rin. Opo, ma'am. Magaling, Gabriel. At ano naman ito? Ito ay isang oil at saka tinitimpla ito sa mga pagkain sa kusina upang magkaroon ng substance na oil. Very good, Gabriel. Maunsa ka? Alright. Meron pa kayo dito sa kusina? Opo. Very good, Gabriel. At ngayon naman, may papakita na naman ako sa inyo. Ano naman kaya ito? Kana ay mga bag or Bag. Iba't ibang uri ng ano? Iba't ibang uri ng bag. Alright. At ito naman, ano naman ito? kandila. Hindi. Isa ito. Lampshade. Kasi naman nakabaliktad si teacher. Sorry po. Ito siya. Isa ito. Lampshade na electric wiring kung saan nagkakaroon ng ilaw at mayroong design yung ilaw. Yes. Dali lamang ha. I thought it was a ito ka na ini? And ano naman ito? Kana ay Ito rin ay mga lampshade din. Uri din ito ng mga ilaw, ngunit wala itong design. Ito ay pasimpleng gawa sa kawayan. or kawayan. Ikaw mali. Alright, Gabriel. At ano naman ito? Mari mo sabihin, Gabriel, kung ano ito? Kana ay lingkuranan. Yes, upuan. Ito rin ay upuan na gawa sa Kahoy. kahoy or kawayan. Ngayon, Gabriel, tanungin nga kita, meron ba dito sa bahay? Apa. Saan ka dyan? May bag ka ba na gawa sa kawayan? Apa. Meron? May lampshade ka ba? Naa. Ito, may upuan ka ba na gawa sa kawayan? Meron. Magaling naman, Gabriel, at meron kayo mga gamit na gawa sa kawayan. Magaling. At pag may pagkakataon ba na may ginagawa si papa mo, tapos gumagawa rin siya ng mga produkto or
mga gawa na katulad ng kawayan, may pagkakataon ba na tinutulungan mo si Papa mo? Opo. Ay, magaling naman, Gabriel, kung ganon. At ako ay natutuwa. Ngayon ay ating... Okay. Patay. Asan? Patay. Huwag kang makulit. It's okay. It's okay. Sige na, sige na. It's okay. Is it okay? Huwag mo i-offer. It's okay. Magaling naman, Gabriel, at meron kang kagustuhan na matuto sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong Papa. Ngayon, ang ating pagtalakayin ay tungkol sa yan. Ay, sandali lang mga bata. This more than I am. Sandali lang, Gabriel, ha? I didn't get any sleep. Ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa importance of methods, Of enhancing bamboo products. importance of methods of enhancing bamboo products. Ano kaya sa palagay mo yung mga iba't ibang pamamaraan upang magkaroon tayo ng maganda at matibay na produkto na gawa sa kawayan? Malalaman natin yan. At ngayon, magkakaroon tayo ng objectives. Here's our objective. Sandali lang. Kira. Ano naman yung stapler doon? Yes. Pakibasa yung ating objectives, Gabriel. At the end of the lesson, the pupils will be able to explain the importance and methods of enhancing or decorating bamboo products. Very good, Gabriel. Very good, class. At ngayon, ano-ano nga ba ay yung mga methods na kailangan natin gawin upang mapaganda yung resulta o yung produkto ng isang bagay na gawa sa kawayan? Alright, tingnan natin, Gabriel. Unang-una na dito, maaari ko ba itong tanggalin, mga bata? Opo, very good. Thank you so much. Oil. Why? What ma? It's okay. Alright, thank you so much. Ito yung una na mga, ano tawag dito, methods o kailangan na gawin upang magkaroon ng magandang gawa, ang magandang produkto na gawa sa kawayan. Unang-una na dito ay yung tinatawag na treatment, Chemical reaction. Chemical treatment. treatment and preservation with madali lang mga bata.
Ngayon, meron tayo ditong tinatawag na treatment and preservation. Pag sinabing treatment, kung paano natin inaalagaan ang mga bagay o mga produkto na gawa sa kawayan. Meron tayo ditong tinatawag na chemical treatment, Heat treatment, treatment, and smoking. smoking. So pag sinasabing chemical treatment, ito ay ginagamitan ng borax boric acid, copper base, preservatives to prevent decay and insect attacks. Alam naman natin na kapag gawa ng kawayan, ay madalas itong yung pag kinukutkot or yung kinakain ng anay. Kaya upang hindi ito magkaroon ng anay, yung kawayan o yung karne, yung mga upuan na gawa sa kawayan, kailangan ginagamitan ito ng borax boric acid para magkaroon ito ng preservation yung kanyang kagandahan sa isang produkto. Ngayon naman dito sa heat treatment. Ano yung heat treatment? Ang heat treatment naman, kung napapansin nyo, ay iniinit yung Bamboo. bamboo. Iniinit upang magkaroon siya ng may mga paliko-liko na mga design upang magkaroon ito ng paliko. Kahit na anong uri ng mga design ay kaya nitong magawa sa pamamagitan ng heat treatment. Tinatawag dito heating bamboo to eliminate starch and sugars that attack pests. So ito, pareha na din ito yung chemical treatment. Itong heat treatment ay iniinit nila yung bamboo upang hindi ito magkaroon ng maraming insekto. At dahil din yung smoking. Pag tinatawag na smoking, pinapaaso yung mga bamboo bago ito ginagawa upang magkaroon ng preservation. It is a traditional method that repels insect. So itong mga tatlong itong paraan, ito ang mga methods upang magkaroon ng preservation ang isang gawa na produkto. Ngayon naman, tanggalin ko muna ito mga bata ha. At ngayon naman, may tinatawag din tayo physical process. Pag sinasabing physical process, ito ay yung laminating or carbonization. Pag sinabing laminating, ito yung ginuglue or dinidikit yung mga tagtag, yung mga tinatag ng kawayan. Ito yung mga dinidikit upang magkaroon ng lamination or yung maganda yung gawa or hulma ng isang produkto. Tapos ito namang carbonization, yung kinakarbon nila para maging itim ang isang produkto. It is a process na para yung nagda-dark yung texture ng isang kawayan para magkaroon siya ng carbonization. Pinupuusukan din ito, gaya naman ito ng smoking. Another one ay ang surface finishing. Pag sinabi naman ng surface finishing, ito rin ay ang mga staining and polishing. Pag sinabing staining, ito rin yung uri ng kawayan na wala pang stain or hindi pa siya minamantsahan. Tapos pagka ganito, pag ina-applyan na niya ng mantsa, ito yung magiging resulta. Nagkakaroon siya ng ibang color. So hindi na siya color na yung kawayan na talagang tunay na kawayan. Pag gusto mo ng mahogany, ito yung magiging resulta. So, paano ito ginagawa? Binabrush ko ito upang magkaroon ng stain. Tapos, ito naman yung polishing. Pag sinasabing polishing, ito naman yung smoothing the surface to improve appearance and texture. So, ito naman, para naman ma-improve yung tingin o yung mukha ng isang produkto. So, anong ginagawa? Pinapolish sa pamamagitan ng mga pintura or mga chemical na para magmukha siyang bago
mga bata? Yes, yung varnish ay isa sa mga gamit upang magkaroon ng makintab na produkto. At meron din ako mga bata, sandali lamang. Ito naman ang tinatawag na sandpaper. Hawakan mo kung ano ang texture ng sandpaper. Opo. So itong sandpaper na to, ito yung kinukuskus sa mga upuan upang magkaroon ng mukhang bago. Tinatawag na siyang sandpaper kasi papel na may mga maliliit na balas or sand. Kaya nagkakaroon siya ng smooth and finish, what we call the smooth at saka yung makinis yung bahagi ng isang upuan. Alright. Tapos meron din tayong tinatawag na design innovation. So ano itong design innovation? Ang design innovation naman ay yung tinatawag na CNC machining and laser cutting. So ito yung mga nag-i-innovate ka o yung may mga gusto kang bago na mga design. So ang gagawin mo lang ay dapat magkakaroon ka ng guhit na gawa ng isang makina. So yung makina, naka-laser yun or CNC. Ano sa tawag ng CNC? Yung computer numerical cutting. So siya na yung nagka-cut ng mga design na gusto mo upang magkaroon ng magandang produkto ng kalalabasan. Alright. May tanong ba kayo mga bata? Wala. Wala. Very good. At ngayon naman, pupunta naman tayo sa importance of what we call that? Importance of enhancing bamboo product. So, paano kaya ito? Gaano ito ka-importante? Importante ang enhancing bamboo product upang magkaroon ito ng durability and longevity, increased marketability, expanded usage, and sustainability. So when we say durability and longevity, yes? And I go to the bathroom. Bathroom, sige, here we go. Tabi-tabi mo. You stay down here, then turn right. Nag-demo ko ba? Ipos.